Dr. Richard Mata po. Gagawa ko ng video po ano ang sagot ko doon sa Fabunan Antiviral Injectable, no? Dahil marami po kasi nagtatanong ano ba talaga ang opinion ko sa injectable ni Dr. Fabunan. In due respect, with all respect to him, although hindi ko po siya kilala, hindi po kami nagkausap. To be honest po, ang first reaction po na for me as a doctor, natural po kasi sa kapwa-doktor na pag merong kasing ginawang isang doktor na mga ganyan, bago something, natural po na parang magdududa, no? Nakakapangduda. Natural po yun sa kapwa-doktor, no? Pero natural din as a doctor, hindi lang po yung magduda ka lang, kailangan din mag-research. Hindi po ako pwedeng makinig lang sa hearsay, to be fair to the inventor. Dahil pinag-isipan niya, pinag-aralan niya ng madaming taon, hindi po pwedeng 1 minute lang na narinig ko tapos sasabihin ko kaagad na mali siya. Unfair naman yon. Dahil sino ba ako or sino ba yung ibang experts na magsasabing 1 minute pa lang na narinig yung ganong gamot, sasabihin niya kaagad na mali. Siyempre, mali yon. Let's be open to the possibilities. Baka nga tama si Dr. Fabunan. So, yun po ang ginawa ko. Kaya nag-post po ako sa aking page, Dr. Richard Mata, FB page. Sinabi ko kung meron po kayong mabigay na mga articles or anything about the injectable, then pag-aralan ko po. Then I'll just answer my own point of view. Kasi yung unang sinabi doon, yung kanyang injectable, nakakapagaling daw ng snake bites. Tapos nakakapagaling ng dengue, HIV, tapos Ebola. Tapos ngayon, COVID-19. So, kahit sinong doktor, pag ganun narinig talaga, maging gamot din siya sa COVID-19. Ilan na bang nagamot niyang COVID-19? Unless taga-Wuhan siya. So, yun ang natural na reaksyon. Pero kasi ganito yan, let me give you an example, bakit ang doktor madaling magduda, no? Ganito yan. Like for example, sa beke, yung mumps, ba? Mumps. Kahit maraming nagsasabing nakakagaling ang isang gamot, for example, ano bang nakakagaling sa mumps? Di ba yung anyel, yung blue na ilalagay dito? Ilang milyong Pilipinong naniniwala na yun ang gamot sa beke. Di ba kayo rin naniniwala kayo? Pero wala sa libro yun, hindi po totoo yun. Dahil ang mumps talaga ay self-limiting. Sabihin ng self-limiting, dadaan lang po siya tapos mawawala siya. Yan po ang mumps. So ngayon, nilagyan mo ng blue. So, akala mo yun ang nakapagaling. Pero ang nakapagaling talaga pala ang immune system. So, I'm now weighing na, saan ba under si Dr. Fabunan? Sa ganito lang na idea na parang yung blue ng anyel, pero yung natural palang gagaling ang pasyente, pero kinlame lang niya. So, that was my first impression. Baka ganun nga po. Pero, kaya nga, pinag-aralan natin kung meron ba talagang logic sa ginawa niyang invention. So, ito po yung nabasa ko. Nasa internet po ito, sa patent po niya. The present invention relates to a therapeutic composition and formulation for the treatment of viral diseases such as dengue fever and influenza, more particularly to therapeutic preparation comprising substantially water-soluble local anesthetic of the ester type, procaine, hydrochloride, and water-soluble glucorticoid and dexamethasone sodium phosphate. So, sa simpleng pagkaintindi ko, itong injection ni doktor ay a combination of a procaine, which is an anesthesia, and glucorticoid and dexamethasone, which are both steroids. So, napag-isip po ako na ang combination na ito, it's more of anti-inflammatory. Kasi po, ang steroids are anti-inflammatory drugs. Ibig sabihin,
nagbibigay nga tayo ng steroid, kunwari may asthma ang isang pasyente, binibigyan natin para yung kanyang asthma ay mag-relax dahil nga nag-overreaction yung kanyang immune system. That's the purpose of steroids. Ngayon, pasok po tayo sa COVID-19 na topic. Ever since po ito lumabas, ang parati kong sinasabi ay naghahanap po tayo ng anti-inflammatory drug. Dahil po ang nangyayari sa COVID-19, pagpasok po ng virus sa katawan natin, nagre-react po sa lungs. Lungs yun eh. Pag-react ng lungs, hindi ka na kaagad makahinga. So, dito kasi ang labanan eh. Sana kung ang labanan sa kamay, walang patay siguro. Dito ang labanan eh. Pag oras na maga ng lungs mo, dahil nga nag-overreaction na yung antibodies mo, hindi na makahinga yung pasyente. So, yan tinatawag natin na inflammation, overreaction. Kaya pati ko sinasabi, ang hinahanap nating gamot ay dalawa, which is antivirus. Ibig sabihin, babanggain yung COVID-19 na virus, which is meron pong mga nakasulat na, remdesivir, mga ganon, Fabivir, ganyan. Tapos, kailangan din natin ng anti-inflammatory. Bakit? Sabihan natin yung ating katawan, wag naman masyado mag-react, lungs. Kasi pag nag-overreact po ang lungs, hindi na makahinga ang pasyente. So, dalawa ang kailangan na gamot dito. Tirahin ng virus, pero sabihan din yung katawan, don't overreact kasi pwedeng hindi na makahinga. No? That's what's happening in COVID-19. Kunyari, to make it simple, sa isang restaurant, no, sa isang bar, andun si Mr. Virus, tapos nandito din si Mr. Immune System. Ngayon, nagkita sila, naglabanan sila, no? Nag-commotion doon sa restaurant. So, ang nangyari, ang daming nabasag, ang daming nasira sa restaurant. Ngayon, sino may kasalanan? Si Mr. Virus lang ba? Hindi, silang dalawa. Mr. Virus at si overreacting immune system. Kasi kung hindi nag-overreact yung immune system, hindi sana nawasak ang lahat ng mga kagamitan. That's my point in COVID-19 as well. Now, kailangan natin ng gamot sa virus, natirahin ng virus, kailangan natin ng gamot na anti-inflammatory. Ngayon, ano ang mga anti-inflammatory na naimbento na sa mundo? Ang number one dyan na pinakasikat actually ang steroids. So, basahin ko po kung recommended ba ang steroids na sa COVID-19. Merong ginawa kasing autopsy, no? Tapos, yung nakita nila sa autopsy, grabe ang mga antibodies, no? Doon sa kanyang pathology. Parang nag-overreact. So, tama po yung point na ang isang cause ng death is not only the virus but also the overreaction. If we can treat the overreaction, then the lungs will not swell. So, makahinga ang pasyente. So, sabi ng pathologist ito, although corticosteroid treatment is not routinely recommended to be used for SARS-CoV-2, no, or COVID-19, according to our pathologic findings of pulmonary edema and hyaline membrane formation, timely and appropriate use of corticosteroids together with ventilator should be considered for severe patients to prevent acute respiratory distress syndrome development. So, sabi ng pathologist na nag-examine po sa isang patay na pasyente ng COVID-19, nakita niya sa kanyang pathology na grabe ang reaksyon ng immune system. So sabi niya, kailangan anti-inflammatory din. Same po yung sinasabi ko. Sinasabi niya na, although hindi daw routine ang steroid sa medication ng COVID-19, pero sabi niya, pag-isipan po, sabi ng pathologist, dahil sa nakita ko, sabi niya, malaki ang tulong kung mabigyan ng steroid. Depende po sa kaso. Yun pong ibig sabihin niya. Ibig sabihin, huwag kalimutin ang steroid. I-consider ang steroid. Ibig sabihin, napansin niya ang pagkamatay ng pasyente dahil nag-overreact ang mga immune system ang dami. Kung nabigyan lang ng pangpababa ng overreaction, baka nabuhay ang pasyente. So sabi niya, possible steroid. Sabi lang niya po yun, na possible na makatulong ang anti-inflammatory drugs. Now, going back to Fabunan, going back to the ingredients. Dahil sa ingredients po ako nakabase, no? Hindi lang sa hearsay, no?
ang kay Dr. Fabunan, somehow pinag-isipan niya na i-mix po niya ang procaine, glucorticoid, and dexamethasone. So, itong pagkaisip niya ng ganitong ito, more on anti-inflammatory yung nasa isip niya. Kaya pala siguro, effective siya sa iba't ibang mga sakit, no? Katulad ng snake bite. Ano bang nangyayari sa snake bite? Pagkagat sa iyo ng ahas, siyempre mag-overreact yung immune system dahil may pumasok na venom eh. So, yung overreaction ng immune system, mag-cause din yun ng inflammation sa katawan mo. And pwedeng yun din ang mag-cause ng damage sa katawan mo. The same way was in COVID. So, kung binigyan ng combination ng dexamethasone, glucorticosteroid, and an anesthesia, talagang pinag-isipan po kasi ni doktor eh, somehow, nag-cause ng decrease of the inflammation. Kasi nga, anti-inflammatory yung binigay. The same way with dengue. Yung dengue, pagpasok ng virus, nag-overreact yung immune system mo, nagkaroon ka ng plasma leakage, nabutas yung mga ugat mo, yun po ang cause. Ang cause po ng plasma leakage sa dengue o yung nabutas yung mga ugat na lumabas yung fluids na nakaka-dehydrate is the overreaction of the immune system. So, kung nabigyan ka ng something to decrease the inflammation, it could help. Ngayon, am I supporting totally? Siyempre, ang sinasabi ko lang, I hope na ma-aproban sa ng FDA upang pwede kong sisubok sa mga pasyente kung may dengue. Option ko na yon dahil doktor ako, pwede ko pong desisyonan yon. Because I have that decision making, no, for case-to-case basis. Pero ito po, kinumbine kasi ni doktor. So kung itong combination na ito, pinag-aralan niya ng matagal na panahon, for me, it's worth the try. It's worth the try po. So ang akin lang po ganito. Pag pinesent kasi niya sa FDA at sinabi po niyang anti-COVID drug, ang problema po doon ay sasabihan siyang, ilan na ba ang COVID patients na nagamot mo? No? So, doon na mahihirapan tayo dahil kailangan po ng madaming pasyenteng may COVID before ma-prove na drug ka talaga ng COVID-19. So, ang suggestion ko po kay Dr. Fabunan, and I really wish na ma-aproban po siya ng FDA, is to just declare na this is a cocktail of anti-inflammatory drugs. Plain and simple. Kasi ang content po is procaine, glucorticoid, and dexamethasone. So, these are all drugs po. Luma na po itong mga drugs na ito, no? Procaine, dexamethasone, at glucorticoid. Ang ginawa niya, pinaghalo niya, and the expected niya is baka may synergistic effect. Alam niyo po yung sabihin ng synergistic effect? Yung power nito, pinagsabay sa isang bigayan. So, and that could be true. Kasi kunyari po, no question naman talaga sa steroids eh. Dahil ginagamit natin yan time to time. Itong procaine, kung basahin niyo po ang procaine, it acts mainly as a sodium channel blocker. Today, it is used therapeutically in some countries due to its sympatholytic, anti-inflammatory, perfusion-enhancing, and mood-enhancing effects. So, nakita nyo po, procaine is pain reliever and also anti-inflammatory. Ngayon, if ito yung logic probably kaya nag-i-effect din siya. Dahil po, kung masakit ang pakiramdam mo, kung bigyan ka ng procaine, siyempre mag-relieve yung pain, no? Kung na-relieve yung pain, hindi na din mag-overreact yung immune system mo. Dahil, kaya din nag-overreact dahil sa pain eh. Pain stimulates cytokines production. Dahil nga masakit eh, so lumalabas lalo yung antibodies mo. Ngayon, kung kinontrol mo rin yung pain, there's a possibility na yung pag-increase ng antibodies ay matulungan din. So, aside sa pain reliever siya, anti-inflammatory din. So, yung inflammation, nagiging less din po. So, my point is,
may wisdom po sa ginawa ni Dr. Fabunan. Ang masasabi ko lang is, it's worth the try. Sana po aproban siya. Hindi naman po kailangan ang tawag sa kanya ay anti-COVID-19 drug para na lang hindi na siya hanapan pa ng marami pang ilang COVID-19 patients na ang nagamot dahil mahirapan siya lalo doon. Doc, you can just declare it as a cocktail of anti-inflammatory drugs. And sana po ito po ay mapurbahan dahil ganito lang naman eh. Ang tanong lang naman ganito eh. Yung bang dosage ng procaine is safe for human beings? Yung level ng dosage na yon? Yung dosage ba ng dexamethasone, safe for human beings ba yon? Yung dosage po ng glucocorticoid, safe ba yon? So kung doon pa yon, yung dosaging is safe, that's one check. Second check, kung ipag-mix natin yung tatlo, wala bang drug-to-drug interaction? Yun po yung tanong. Kasi siyempre, delikado kung nag-mix na hindi pala sila bagay. Ngayon, kung na-prove naman na synergistic ang effect at hindi drug-to-drug interaction, ibig sabihin nun, mas gumagaling ang effect at hindi nagkakaroon ng interaction na nagkukos ng danger, I do believe it's worth to be approved by FDA as a cocktail of anti-inflammatory drugs to be available not only for COVID-19 but any disease that has inflammation. And that's up to us, doctors. Katulad ng nagbibigay kami ng steroids. Nagbibigay kami ng steroids sa asthma. Nagbibigay kami ng steroids sa nephrotic syndrome. Nagbibigay kami ng steroids sa allergies. One stone, 10 birds. Kasi nga, all of them are inflammation. So, pwede po mangyari yon. Ngayon, in-improvise lang po ni Dr. Fabunan yung effect ng steroids. Special formulation, combination on years of research. And I hope this should be given a chance para po sa FDA. Sana tingnan nyo lang po sa angle ng parang steroid. Nagpa-approve siya ng steroid na enhanced. And I really hope na kung ma-approvean po yan, I'm really gonna get some of it for my practice even in dengue. I do believe may tulong po yan just to improve on the overreaction of the antibodies. Now, going back to COVID-19, ang sinabi ko po sa isang article ko ganito, una po, nagbibigay tayo ng oral medication, yung hydroxychloroquine, remdesivir. Tapos kung hindi nakakaya ng oral, upgrade po tayo sa injectables. So, ang problema ngayon, wala pa tayong injectable talaga na pang COVID-19. So, bakit ang injectable kasi mas higher? So, sabi ko, kung wala naman tayong injectable na antivirus, kasi hindi pa daw lumabas, yung injectable na anti-inflammatory ang kailangan natin. Ngayon kung ma-aproban ang ganito, it's the prerogative of the physician na kung panangin niya sa isang COVID-19 ay nagre-react na ng sobra yung immune system, then this could be available. Kung magbibigay ka man lang ng steroid, why not an enhanced steroid if this would be approved? So yun po yung side na yun. It's more on, for me, it's more on the anti-inflammatory effect. What we are trying to solve here is a cascade of management. So kung aproban ang isang gamot na ganito, anti-inflammatory cocktail, why not maging available siya with the hope that it can affect. Baka nga maging tulad siya ng effect ng, partly ng effect ng IVIG or any anti-inflammatory drug. Kasi meron siyang special synergistic effect. So, I would like to formally request the FDA and even Mr. President to please allow Dr. Fabunan's injectable to be approved for FDA. Not necessarily for COVID-19 alone, but basically an improved steroid injectable that can be available for doctors that they can use it if necessary based on a case-to-case basis. So, salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat.